Alam mo ba kung ano yung pinagkaiba ng mga negosyo nagtatagumpay kahit may krisis sa mga nagsasara? Simple, ang mga negosyong to hindi optional kundi kailangan ng mga tao, krisis man o hindi. Kung napapaisip ka kung paano ka makapagsisimula ng negosyo na siguradong may demand tapos napapanahon pa, nandito ka sa tamang video. Pag-uusapan natin ang 5 negosyong hindi nawawalan ng customers kahit sa pinakamahirap na panahon. Practical, achievable, at hindi puro hype. Mga negosyo na kung tama ang diskarte, pwedeng magbigay sa iyo ng financial stability kahit anong mangyari sa mundo. Kung sawa ka na sa kakabayad ng bills habang iniisip kung saan manggagaling ang next na sweldo o kita mo, this is your sign para simulan ang bagong chapter sa buhay mo. Huwag mong i-miss out ang pagkakataong to kasi baka ito na yung simula ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Hindi na bago ang negosyo ng pagkain. Ito ang pinaka-basic na pangangailangan ng tao. Pero paano kung iniisip mo na, hindi naman ako magaling magluto? No problem. Ang food and beverage business kasi hindi lang tungkol sa pagiging magaling magluto. Ang daming magagaling magluto na nag-umpisa ng ganitong negosyo na hindi naman laging sobrang patok. Ang mahalaga dito ay ang pagiging strategic at creative mo sa pagpapatakbo ng business. Halimbawa, pwede kang mag-franchise ng kilalang food cart business na proven na ang sistema. Hindi mo na kailangan mag-imbento ng sariling menu o mag-alala kung pasado ba sa panlasa ng tao. Pumili ka lang ng brand na may magandang reputation at swak sa budget mo. Pwede rin mag-focus ka sa mga ready-to-eat o pre-packed meals na ikaw mismo yung mamimili mula sa trusted suppliers o tagaluto. Kaya hindi mo kailangan magluto, pero siguraduhin mong consistent ang quality ng produkto mo. Maraming online sellers ang naging successful sa ganitong paraan, lalo na kung may delivery option ka. Kung gusto mo mag-level up, bakit hindi ka makipag-partner sa isang kaibigan o kamag-anak na magaling magluto? Ikaw ang bahala sa marketing, logistics at customer service, habang siya ang magpo-focus sa pagluluto. Ang kailangan mong isipin ay kung paano mag-stand out ang business nyo. Example, pwede kayong mag-offer ng unique food packages tulad ng Build Your Own Ulam Box, kung saan pipili yung customers nyo ng iba't ibang ulam sa maliliit na portions para masubukan nila yung iba't ibang putahe. O kaya naman, mag-launch kayo ng family meal subscriptions na i-deliver weekly na perfect para sa mga busy na pamilya. Hindi mo kailangan mag-isip ng sobrang bongga. Minsan, ang simpleng creativity at magandang execution lang ang magdadala ng tagumpay. At huwag mong kakalimutan ang social media. Karamihan ng mga food businesses na nagbo-boom ngayon ay gumagamit ng Facebook at Instagram para ipakita yung menu nila, promos at customer feedback. Kung wala kang malaking budget para sa ads, magsipag ka lang mag-post at mag-engage sa mga inquiries. Makakabuo ka na ng loyal customers. Ang food and beverage business ay isang arena kung saan hindi mo kailangan maging chef para mag-succeed. Ang kailangan mo lang ay tamang strategy, creativity at consistency sa service. Tandaan mo, hindi lang sa lasa ng pagkain ka makaka-customers, kundi sa kung paano mo sila ginagawang satisfied sa bawat experience na binibigay mo. Kung health and wellness ang usapan, laging may demand para dito. Lalo na ngayon, mas aware na ang mga tao sa kalusugan nila. Pero paano kung wala kang alam sa paggawa ng health products? Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging chemist o doktor para pasukin ang industry na to. Pwede kang magsimula bilang reseller o distributor ng mga sikat na health and wellness brands. Halimbawa, magbenta ka ng vitamins, supplements, or even organic skincare products. Maraming tao ang naghahanap ng trusted seller. Kaya kung may maayos kang reputation at magaling ka makipag-usap sa customers, tatangkilikin ka nila. Ang isa pang brilliant idea ay curating a niche market. Example, bakit hindi ka mag-focus sa mga plant-based or vegan products? Pwede kang magbenta ng organic protein powders o healthy snacks na fit sa lifestyle ng mga health-conscious millennials. Huwag mo din kalimutan ang importance ng online presence. Gumamit ka ng Instagram o Facebook para i-showcase yung benefits ng mga produkto mo. Halimbawa, mag-post ka ng before and after testimonials or quick tips kung paano gamitin ang products.
Gawin mong relatable at informative ang content para mas madaling magtiwala ang audience mo. At kung ready ka ng i-level up to, pwede ka mag-offer ng bundle deals. Example, magbenta ka ng wellness starter kits na may vitamins, healthy snacks, at self-care items. Perfect to para sa mga taong gusto ng convenient na paraan para mag-start ng healthy lifestyle. In the end, ang health and wellness business is about offering solutions na makakatulong sa customers mo para ma-achieve nila yung goals nila sa health. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya siguradong babalik at babalik ang mga customers mo kapag alam nilang invested ka sa well-being nila. Kapag personal care ang pinag-uusapan, barbershops, salons, spa services, hindi mawawalan ng customers to kahit sa krisis. Bakit? Kasi kahit may financial struggles, gusto pa rin ng mga tao na magmukhang okay at maging maayos. May krisis na ngayong mundo tapos ang itsura mo mukhang krisis pa din. Hindi naman pwede yon, di ba? Sa panahon ngayon ng social media era, self-care is not just a luxury. It's a need. Kasi self-confidence mo ang nakasalalay dito. Pero brother, wala naman akong skills sa paggupit o pagme-makeup. Hindi yan hadlang para pumasok sa industriya na to. Ang kailangan mo lang ay tamang sistema at skilled na mga staff. Pwede kang magsimula ng maliit gaya ng home service, haircutting o styling na patok sa panahon ngayon dahil maraming tao ang mas gusto ng convenience. Isipin mo din kung paano maging unique. Example, bakit hindi ka mag-offer ng eco-friendly services gamit ang organic na shampoo o mga recyclable tools? Pwede mong i-market ang negosyo mo sa mga environmentally conscious na customers. Pwede rin naman ang niche focus, like services tailored for busy professionals. Halimbawa, mag-set up ka ng express grooming services, 10 to 15 minutes lang, tapos agad ang gupit o shave. Perfect to sa mga taong laging on the go pero gusto pa rin magmukhang presentable. Pwede mo ding i-consider yung power ng subscription model. Like, mag-offer ka ng monthly grooming packages sa affordable, enticing prices para sa repeat customers for regular services. Isang paraan para magkaroon ka ng steady income. At syempre, social media andyan pa rin yan. Yan yung magiging best friend mo. Showcase before and after transformation. Share grooming tips. O ipakita mo ang behind the scenes na maaliwalas na vibe ng shop mo. Mas authentic, mas maganda. Sa personal care services, hindi lang kita yung habol mo. Ito rin yung negosyo kung saan pwede mong tulungan yung mga tao na magkaroon ng confidence. Kapag ang negosyo mo ay nagbibigay ng ganitong klase ng value, siguradong tatangkilikin ka kahit anong mangyari. Kung iniisip mo na hindi ka tech-savvy o creative para magnegosyo, bakit hindi ka mag-focus sa repair and maintenance services? Hindi nawawala ang demand dito dahil lahat ng bahay at negosyo may gamit na nasisira o kailangang i-maintain. Mapa, plumbing, electrical work, appliance repair, basic home fixes o car and motorcycle repair and maintenance. Ang maganda dito, hindi mo kailangang maging sobrang eksperto para magsimula. Pwede kang kumuha ng skilled workers habang ikaw naman ang nagmamanage ng operations at customer service. Ang importante lang ay maayos ang coordination at magkaroon ng tiwala ang customers sa serbisyo mo. Paano mo to sisimulan kahit maliit ang puhunan? Mag-offer ka muna ng specific services, halimbawa plumbing or aircon cleaning. From there, pwede mong palawakin ang offerings mo habang lumalaki yung client base mo. Para mas madaling makilala, mag-set up ka ng online presence, Facebook page, Google My Business o kahit flyers sa mga local barangay. Pwede mo ring gawing value-added ang services mo. Example, kapag nag-repair ka ng aircon, isama mo na ang free filter cleaning at idamay mo na rin yung mga electric fan nila. O kaya magbigay ka ng tips para tumagal yung appliances nila. Yung maliliit na gesture na ganito ang nagbibigay ng malaking impact sa customer satisfaction. At para mas stand out ka, bakit hindi ka mag-offer ng subscription-based maintenance plans? Halimbawa, regular home check-ups para sa appliances or plumbing system nila, o regular maintenance at check-up para sa mga sasakyan nila kahit na home service pa.
Bukod sa tuloy-tuloy ang kita mo, nagiging loyal customers mo pa sila. Isipin mo, anong gagawin ng mga tao kapag biglang tumulo ang bubong nila o magkaproblema ang sasakyan nila sa gitna ng krisis? Siyempre, tatawag sila sa mapagkakatiwalaang repair service, di ba? Kaya kung consistent ang quality ng trabaho mo at maayos kang makitungo, hindi ka lang babalik-balikan ng customers mo. Sila pa mismo yung magre-refer sa'yo sa iba. Sa ganitong negosyo, tandaan mo, ang kalidad at tiwala ang puhunan mo. Kapag naging maayos ka sa serbisyo, walang dahilan para mawalan ka ng customers, kahit anong sitwasyon pa ang dumating. Bago tayo pumunta sa business number 5, kung may napupulot kang magandang ideas sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Saka idamay mo na rin yung subscribe button. Sige na, minsan lang ako mag-request eh. Salamat. Kahit pa may krisis, hindi naman tumitigil yung mga tao sa pag-aaral o pag-develop ng kanilang sarili. Sa totoo lang, mas maraming tao yung naghahanap ng ways para mag-level up, whether it's to improve their careers or to start their own businesses. Kaya naman ang education and skills development ay isa sa pinaka-crisis-proof na negosyo. Paano ka magsisimula? Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Kung magaling ka sa isang bagay, halimbawa graphic design, baking, o digital marketing, pwede mo itong gawing paid course. Mag-umpisa ka sa mga bagay na expert ka na. Sa simula, pwedeng simple lang. Mag-offer ka ng online classes sa mga kilala mo, o gumawa ka ng affordable modules o e-books, o kaya magturo ka ng basic skills tulad ng Excel, Canva, o kahit basic English tutorials. Kung teacher ka by profession, pwede kang mag-focus sa tutorial services para sa mga estudyanteng nahihirapan sa academics. Kung tech-savvy ka naman, pwede mong i-consider yung pag-offer ng tech-related skills tulad ng coding, app development, o video editing. Malaki ang demand sa soft skills training tulad ng leadership, time management, at public speaking, lalo na para sa mga professionals. Kung may experience ka dito, malaking market ang nag-iintay sa'yo. Para mas makilala ang negosyo mo, magbigay ka ng free previews o mini classes. Halimbawa, gumamit ka ng TikTok o YouTube para mag-share ng quick tutorials. Kapag nakita ng mga tao na magaling ka at marami silang natututunan sa free content mo, sila na mismo yung lalapit sa'yo para mag-enroll sa mga paid courses mo. Ang best part, isang beses mo lang kailangan gawin o i-record yung mga lessons o courses, pero paulit-ulit mo naman tong pwedeng ibenta. At syempre, hindi lang pera yung makukuha mo dito. You're actually helping people build their future. Every skill o knowledge na maituturo mo, pwede maging tulay para umasenso yung buhay nila. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na may positive impact at stable kahit anong panahon, education and skills development ang perfect na choice. Ang tagumpay sa negosyo ay hindi lang naman tungkol sa tamang idea. It's more about consistent, right action. Lahat tayo may kakayahang umasenso, pero ang tanong, will you do the first step? Always remember na walang perfect na timing. Ang tamang panahon ay ngayon. Kaya kung seryoso ka sa pagbabago ng buhay mo, simulan mo na ang journey mo ngayon. Hindi ko na alam paano i-connect to sa ibang video, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Peace out.